purpose po natin dito, padaliin yung trabaho ng guro. Yan po yung dahilan kung bakit tayo nag-modify ng school forms. So let us continue that. Let's make the tasks of our teachers a lot more efficient than it was from the previous decades. Hindi lang previous years, previous decades. Ilang dekada na po na nagmamanual ang mga guro. Ino-automate nga natin sa school nga namin, digitalized na lahat Tapos babalik na naman pala din dyan sa handwritten. Ako naman, gulo. Nanggugulo yung iba. Pagpeperahan pa talaga. Kakainit ang ulo. Hello everyone, so I'm back. This is the second time na I went online ngayong araw and gabi na. So nandito ako sa labas ng bahay namin kasi may receive nga tayo kanina na message coming from one of our colleagues in Visayas ba si Ma'am Eda? Si Ma'am Eda. I don't know if you're familiar with her. Kasama ko siya sa School Forms Engineering team. So nandito ako sa sa balcony namin. Nandito ako sa labas. So kung may naririnig kayong ingay, pasensya na. Kasi medyo mainit sa loob ngayon Medyo mainit sa loob ng bahay. Ayoko naman yung may air ko, may nakarutok sa akin lahat ng electric fan. Kasi masyado namang mag-i-impact siya sa mic ng natin, ng unit natin na ginagamit ngayon. Kung biglang uulan, hinto. But anyway, so yun nga, I went online kasi medyo nabahala ako kasi bumebenta pala siya sa internet, So marami na mga teachers na bumibili nito. And I don't know why, medyo nagtataka ako bakit nila ito binibili. And when I received that message, nakita ko na this was the one I saw in one of the videos in TikTok. Kasi may TikTok account po tayo sa ISF. And I did not think na it would actually gain popularity. So medyo nabahala ako kasi it defeats the purpose of the school forms. Medyo malakas yung ulan. But anyway, so it defeats the purpose ng mga school forms natin, Yung reason kasi behind, yung rationale behind why we pushed with the school forms re-engineering kasi i-modify niya yung old practices na kung saan napakaraming forms ang ginagawa ng guro and then paulit-ulit naman yung data na kinokolekt ng mga reports ng mga forms na ito. Kung pwede naman natin sanang pag-isahin. So, I'm gonna share this to you. Saan na yun? Okay, nawawala. Wait. Yun. Yan po yung form. Learner's Individual Record Card. Binibenta siya sa internet ngayon. Madali naman siya gawin. Pero kung mapapansin nyo po, nandyan po yung name, yung LRN ng bata, etc. Piniprint daw siya ng teacher and then bawat bata may ganun. Kasi daw, yung purpose niya is ilalagay siya sa student portfolio. So the question behind there is, yung naman ito, nasa loob na ng ibang mga forms na chine-check natin by the end of the school year. So ang mangyayari, mag-fill up dito manually yung guro, and then ita-transfer na naman niya yung data dun sa legitimate na mga school forms. Tulad ng attendance. So magche-check siya ng attendance dito and then ilalagay na naman niya yung record na yun dun sa school form 2 kasi yun lang naman ang ipapasa sa ating mga registrars to create a school form 4. So naging doble na agad yung trabaho ni teacher. Pangalawa, yung electronic class record natin is already somewhat semi-automated. So, lalagay mo na lang yung raw scores ng bata, automatic magkakaroon na ng final grade yung bawat learner. Nasa isang file lang.
soft copy. Software kasi ginagamit natin, naka-Excel siya eh. Pero dito, ini-encourage ng form na magmamanual na naman sa teacher. Isusulat niya doon yung record ng bata. And then, after that, ililipat niya sa electronic class record. Kung ano yung resulta ng electronic class record, ililipat na naman niya dito. And then, kasi meron itong quarterly grades, yung quarterly grades, ililipat na naman sa school form 9. Naku. Paulit-ulit. Just for the sake of student portfolio. Hindi naman chinecheck ang student portfolio. And binibenta siya ng 99 pesos. 99 pesos. Hindi ko maintindihan, bakit ka bibili nito? And then ipiprint mo pa to, so gagastos ka pa ulit. Doble. Ulitin ko po, this form is not from DepEd. You cannot call this an innovation because it is a repetition of an existing task that is already accomplished by the teachers. So, hindi siya innovation. Ano siya? Perwisyo actually. Naging redundancy ng task ito. Uulitin ko po. You cannot consider this as an innovation simply because it is a repetition of an existing task that is already mandated to accomplish by our personnel. It does not make your task easier. In fact, mas dinagdagan niya yung trabaho mo. Kasi imamanual mo itong isusulat. And then, kung may magsasabi naman na, sir, pwede naman kasi sir, sa computer natin to gagawin. Ganun pa rin. Ipiprint mo pa rin yun eh, kasi nga, student portfolio. So, ipiprint mo siya dito kasi naka-word file ito, ililipat mo na naman sa Excel. And then sa Excel na naman, ililipat mo na naman dito yung final grades. And then at the same time, ganoon na naman yung gagawin mo sa school form 2 and then sa school form 9. Huwag niyo pong do not buy this. Ulitin ko po, maganda siya tingnan kung naka-portfolio na. Yes, but it is not necessary. Hindi po siya kailangan. Anong kailangan sa student portfolio? Anecdotal report, performance ng bata, observation ng teacher sa performance ng bata, yung anecdotal report. Kung hahanapan siya ng data, doon mo pa kukunin yung nandun sa school form 9 and sa electronic class record. Pwedeng yun na lang i-reprint mo, ilalagay mo sa student portfolio. Hindi kailangan nagagawa ka ng ibang form. The reason behind, ulitin po natin, the reason behind we had to modify the existing forms. There were 50 originally. Ginawa natin siyang modified school forms was to reduce the redundancy of tasks that are being accumulated through time ng mga teachers. That was the rationale behind. That was the objective behind. And then, babalik na naman pala din tayo dito. Kakaretire lang nga nung nag-head sa amin sa school forms. Babalik din pala dito. Naku naman, teachers, ulitin ko po, do not buy this. If your school head would ask you to create this or to mandate this, hindi po siya mandato ng DepEd. Ulitin po natin, hindi siya mandato ng DepEd. Are we clear on that? Laruhin lang natin na, baka sasabihin na naman, galing sa central office, wala naman pong nilabas na ganyan yung central office. And I doubt na maglalabas ng ganito ang regional and division office. Kasi yung mga planning officers ng PRRD, ng PPRD, ng regional office, and the planning service unit ng mga schools divisions office, aware po sila sa school forms. Aware po sila dyan. Kaya sure na hindi maglalabas ng ganyang mandato ang ating ahensya. Clear po ba? Kahit po sabihin natin na manggagaling sa MOOE yan, hindi naman po manggagaling sa MOOE yung pagod na gagawin ng maestra. Yung teacher pa rin po magsusulat niyan. Pinapadali nga natin yung trabaho ng teacher eh. Papahirapan pa. Pagagastusin pa. Naku naman talaga oh. Purpose po natin dito, padaliin yung trabaho ng guro. Yan po yung dahilan kung bakit tayo nag-modify ng school forms. So let us continue that. Let's make the tasks of our teachers a lot more efficient than it was from the previous decades. Hindi lang previous years, previous decades.
Ilang dekada na po na nagmamanual ang mga guro. Ino-automate nga natin sa school nga namin, digitalized na lahat Tapos babalik na naman pala din dyan sa handwritten. Ako naman, gulo. Nanggugulo yung iba. Pagpeperahan pa talaga. Kakainit ang ulo.